Praise God. Sweeter than the day before. Pwede bang palakpakan po natin ang Panginoon? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi po sa Psalm 119 verse 103, How sweet are thy words unto my tastes. Yeah, sweeter than honey on my mouth. Lubusan po nating mararanasan ang tamis ng presensya ng ating Panginoon as we continue to reflect on His Word. Mga kapatid, tayo po ay nabubuhay sa mundo na punong-puno ng mga opinions, iba't ibang mga boses, at pabago-bagong mga katotohanan. Ngunit ang ating Panginoong Diyos ay hindi nang iwan sa atin na walang direksyon. Binigyan niya tayo ng Kanya pong salita. Sa buwan na ito, we are discussing about training on His Word. Yamang ang atin pong pinag-uusapan sa atin pong taon na ito ay patungkol po sa training for greater service. Noong isang linggo, tinalakay po natin ang 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. At nakita po natin ang mga katotohanan na ang salita ng Diyos ang siyang humuhubog sa atin. Na ang salita ng Diyos ang nagsusustain sa atin. At ang salita ng Diyos ang nag-i-empower sa atin. Ngayong umaga, patuloy po tayong mag-reflect sa salita ng Panginoon. Halaw pa rin sa parehong teksto. 2 Timothy chapter 3 verses 16 hanggang 17. Ngunit, pag-uusapan po natin ito sa kakaibang lente because we will be looking at this truth, the authority of the Scriptures, the power of the Scriptures, and the purpose of the Scriptures. Yan pong atin pong titingnan ngayong umaga. Tayong lahat po ay magbukas ng ating Biblia at buksan natin muli ang ating pong mga Biblia na hawak sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17. Basahin po nating lahat. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Supurihin po ang ating Panginoon sa Kanya pong salita. Titingnan po natin itong tekstong ito at isa-isahin po natin ang mga kaisipan na nilalaman ng mga sitas na ito. Sa verse 16, ang sinasabi ng salita ng Diyos, all Scripture is God-breathed. Ang lahat ng kasulatan, hinihingahan ng Diyos. Kung kaya't mahihinuha po natin sa bahagi ng sitas na ito, na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang mga kasulatan, ay nanggaling sa Diyos. The Bible comes from God. Therefore, its authority is not of human authority, but of divine authority. Isa-isahin po natin ang nilalaman nitong phrase na ito. Una, ang sinasabing scripture, kasulatan. Ang hawak po natin na kasulatan ay binubuo ng 2 testamento. Ano-ano nga po ang laman ng atin pong kasulatan? 2 testaments, Old Testament at saka New Testament. Ilang aklat ang bumubuo sa Old Testament? Ilan po?
30, 39. We have 39 books of the Old Testament. At sa bagong tipan, we have 27. Kung kaya 39 plus 27 is 66 books. So ang Biblia na hawak natin ay binubuo ng 66 na mga aklat, 39 na mga aklat sa lumang tipan, at 27 na mga aklat sa bagong tipan. Ang lumang tipan na hawak po natin, ito po ay tumutukoy sa tipan ng ating Panginoon sa Israel. Kung kaya't ito po'y binubuo ng tinatawag na Jewish literature. 39 na mga aklat, at nahahati ito sa 4 na bahagi. Ang unang bahagi ng ating Old Testament ay yung tinatawag natin na Pentateuch, yung mga aklat ni Moises. Sino po ang nakakaalam ng mga aklat ni Moises? First 5 books ng ating Old Testament, ano yon? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at saka Deuteronomy. So merong 5 books si Moises. No? So yan yung mga aklat na kung saan nagpapakita kung paano nagsimula ang bansang Israel at kung papaanong ang Panginoong Diyos ay nag-establish ng relasyon sa kanyang bayan simula sa paglikha hanggang sa mga aklat ng mga propeta. So, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at saka Deuteronomy. And then, ang kasunod po ng mga lipon ng mga aklat ay tinatawag na historical books. Bakit historical books? Sapagkat ang mga libro na ito ay nagkikwento ng istorya ng Israel, ng bayan ng Panginoon. May 13 aklat ang historical books. Ano po yung mga aklat ng historical books? Simula kay Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, at saka Esther. So yan ang mga books ng historical literature ng Israel. So pinapakita po dito kung paano po ang Israel ay nagposes sa lupang pangako, kung paano sila prinosper ng ating Panginoon, kung paano ang Panginoon ay nag-grant sa kanila ng victory. At makikita din po natin dito kung paano po nagkasala ang Israel at paulit-ulit na nagkakasala sa harapan ng Panginoon to the point that the Lord has chastised them. And then the Lord has sent them into exile. Pero sa dakilang katapatan ng ating Panginoon, He raised up an unbeliever, si Cyrus, na nagbigay ng kautusan na bumalik ang mga Israelita sa lupang pangako, and they will re-establish the temple worship and even the city of Jerusalem. Makikita din po natin sa istorya ni Esther kung ano po ang nangyari sa mga Israelita na nagpaiwan sa foreign lands, sa lugar ng kanilang mga mananakop, at maging sa lugar na kung saan ay foreign para sa kanila, the Lord still protected them sa harap po ng possible na genocide ng mga anak ng Diyos. So even in the lowest point of their lives,
the Lord has still shown to them His glory and His mercy. And then, meron pong mga aklat na tinatawag na poetry and wisdom books. Poetry sapagkat nakasulat siya sa poetical na structure. Pero unlike po sa poetry na meron po tayo sa English or sa Tagalog o sa Pilipinas, iba po ang paraan ng kanila pong pagsusulat ng mga poetry na ito. So these are the books of Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, at saka Song of Solomon. So these are known as poetry and wisdom books. So tapos na tayo sa first three na category ng mga aklat. Ano nga yung first three? Pentateuch, historical books, and then poetry and wisdom books. And then yung panghuli po, yung tinatawag natin na prophets. So that is the fourth classification ng mga books sa Old Testament. Ang aklat ng mga prophets ay nahahati sa dalawang subcategories. Yung tinatawag na major prophets at saka minor prophets. Major prophets dahil mas mahaba ang mga aklat na ito. At minor prophets dahil mas maikli ang mga aklat na ito. So hindi yung pagsabi mong major mas makapangyarihan, mas anointing, mas powerful. Hindi po ganon. Major dahil mas mahaba, malalaki ang aklat nila. These major prophets are Isaiah, Jeremiah, including Lamentations of Jeremiah, Ezekiel at saka Daniel. Yan po yung mga major prophets. Samantala, ang mga minor prophets naman ay ang mga aklat ng Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Zechariah, Haggai, at saka Malakay. So yan yung mga books ng Old Testament. Maliban sa mga nabanggit kong mga aklat, wala nang ibang aklat na pwedeng maidagdag sa listahan na ito. May mga grupo na nagdadagdag ng kalang mga aklat, pero ang katotohanan, ang mga aklat na kinilala ng ating Panginoon ay yaon lamang binanggit ko kanina. Samantala, sa New Testament, meron tayong 27 na mga aklat. At ang 27 na mga aklat na ito ay nahahati sa tatlong bahagi din. Una, yung tinatawag na Gospels. Ang Gospels ay binubuo ng 4 na aklat na nagpapakita ng 4 na uri ng ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang 4 na aklat na ito ay nahahati pa rin sa dalawa. Yung tinatawag na Synoptic Gospel, which is composed of Matthew, Mark, and Luke. At saka yung panghuli, yung John. Gospel of John. Sabi natin, bakit pastor tinawag niya na Synoptic Gospel? S-Y-N-O-P-T-I-C. Synoptic. Synoptic dahil ang laman nila halos pari-pariho. Halos pari-pareho ang laman. Matthew, Mark, Luke, at saka John. Halos pari-pareho. Ang kaibahan lang, iba yung presentation, iba ang anggulo, o iba yung arrangement noong mga istorya patungkol sa ating Panginoong Jesus. It is because the gospel is not a historical book.
the book of the gospel is not written for the purpose of history, but it was written for the purpose of introducing who Jesus is. Isinulat yan upang maipakilala kung sino si Jesus. Kaya kung nais mong makilala ang ating Panginoong Hesukristo, basahin ang aklat ng Ebanghelyo. And then si John naman, nakaseparate siya, hindi siya kasama sa Synoptic Gospel, sapagkat napakalaking bahagi ng aklat ng John ay hindi makikita sa naunang tatlong mga aklat. So iba po yung nai-record. Marami po sa mga nai-record ni John ay hindi nai-record ni na Matthew, Mark, at saka Luke. And then ang second part po ng New Testament ay yung tinatawag natin na the Book of Acts. Yung aklat ng mga gawa. This is historical book ng New Testament. Why? It is because the Book of Acts tells us the story kung paano po nagsimula ang church. First, through the leadership of Peter. And second, focusing on the ministry of Paul. So ang Book of Acts po nahahati yan sa dalawa. Ang unang bahagi patungkol sa kwento ng ministeryo ni Pedro at ang ikalawang bahagi ay patungkol, nakafocus sa ministeryo ni Pablo. And then we have the epistles or the letters. Ito po yung una, yung tinatawag natin na mga sulat ni Pablo, Pauline epistles. Ano itong mga Pauline epistles? Sige nga kung alam natin ang Pauline epistles. First is Romans. Sunod, First and Second Corinthians. Kasunod po, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians. And then meron po tayong tinatawag na pastoral epistles. First and Second Timothy, Titus and Philemon. So those are the Pauline epistles. And then pagkatapos po niyan, ang mga epistles ay may ikalawang uri, yung tinatawag na general epistles. Ang unang uri, Pauline epistles, gusto sabihin si Pablo ang nagsulat, at ito'y isinulat ni Pablo for a particular church or a particular person. So yun ang isinulat ni Pablo, para sa isang particular na church o para sa isang particular na tao. Kaya nga, meron tayong para sa mga taga-Roma, para sa mga taga-Corinto, para sa taga-Efeso, taga-Galacia. Mga simbahan yan sa sinaunang mundo ng mga Romano. And then, meron tayong mga libro na tinatawag na general epistles. Bakit general epistles? Kasi ito ay pangkalahatan para sa lahat. Kung si Pablo nagsulat para sa isang simbahan, o siya ay nagsulat para sa isang tao, kagaya kay Timoteo, o kagaya kay Titus, ang general epistles naman isinulat para sa marami. Kagaya ng Hebrews. Ano pa? James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd and 3rd John, Jude, and of course, the book of Revelation, which is written to the 7 churches. Kaya nga, may kita po natin na mga aklat na ito ay nagtuturo sa atin patungkol kay Jesus, kung paano nagsimula ang simbahan, at kung paano mabuhay ang isang Kristiyano sa community ng mga mananampalataya. Ang sinabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scriptures is God-breathed. Lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Panginoong Diyos.
Ang ginamit niya na salita ay lahat. So para sa isang Kristiyano, ang aklat simula sa Genesis hanggang sa Revelation, sa Apokalipsis, tinatanggap natin yan na may kapangyarihan galing sa Diyos. Amen. Hindi po natin pwedeng sabihin na ang salita ng Diyos ay bagong tipan na lamang at wala nang halaga para sa atin ang lumang tipan. Hindi. Sapagkat ang halaga ng bagong tipan ay nakabase sa halaga ng Old Testament. Ang pangangailangan natin ng kaligtasan na kay Kristo lamang matatagpuan ay binibigyan ng halaga ng Old Testament dahil sa ating pagsalangsang, dahil sa ating kahinaan, dahil sa ating pagkakasala, at sa ating kawalang kakayahang iligtas ang ating mga sarili mula sa puot at parusa ng Diyos. Hindi nagbabago ang salita ng Panginoon. Heavens and earth shall pass away, but my word shall remain. Bakit hindi po nagbabago ang salita ng Diyos? Sapagkat ang nagsalita nito ay hindi rin nagbabago. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Hindi naluluma ang salita ng Diyos. Sapagkat ang nagsabi nito, ang nagsalita nito, ang pinanggalingan nito ay Diyos na hindi nagbabago. Kaya nga sa Foursquare, patuloy nating dinideclare, Hebrews chapter 13 verse 8, ano pong sinasabi tayong lahat? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yan po ang motto ng Foursquare. Kahit saang simbahan ng Foursquare pumunta po kayo, makikita ninyo ang tekstong yan. Sabi ng iba, bakit pastor hindi natin nilalagyan ng John 3:16? Kasi ang John 3:16 hindi motto ng Foursquare. Bakit hindi natin nilalagyan ng Malakias 3:10? Kasi hindi yun ang motto ng Foursquare. Ano ang motto natin? Si Jesus hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. So the Bible is not merely a human book. It is God-breathed, hiningahan ng Diyos. Sa Genesis chapter 1, makikita po natin ang paglikha ng Diyos sa tao. Matapos likhain ng Diyos ang tao mula sa alabok, ano po ang ginawa ng Diyos? Ito'y kanyang hiningahan. At ano pong nangyari sa tao? Matapos ng hiningahan, yung alabok na yon na ginawa ng Panginoon, ito'y naging buhay na nilalang. Kung kaya't ang salita ng Diyos ay buhay para sa atin. Amen. Kaya nga ang Biblia para sa Kristiyano ay hindi display lamang na nilalagay sa altar. Ang Biblia para sa Kristiyano ay hindi lamang parang ginagamit natin para mag-quote na mga quotable words. Ang Biblia para sa Kristiyano ay nangungusap sa atin, nagbabago sa atin, at sumasaliksik ng ating mga puso, isipan at pagkatao. Ganon ang salita ng Diyos. May buhay at nagbabago ng buhay at nagbibigay buhay sa atin sapagkat ang Diyos mismo na pinanggalingan nito ay Diyos na buhay at Diyos na nagbibigay buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, ano po ang implication po nito? Pag sinabi po natin na ang Biblia ay hiningahan ng Diyos, una, ang Biblia ay naglalaman or it carries absolute authority. If the Bible comes from God, then the Bible carries absolute authority. Kaya nga, tayo pong mga Kristiyano, sinasabi natin sola scriptura. Bible alone. Ano bang gustong sabihin nito? Pag sinabi nating Bible alone, sola scriptura.
Ang iba nagsasabi na, ang mga protestante, sola scriptura yan, hindi yan sila naniwala sa ibang bagay, Biblia lang. Mali po na understanding yon. Naniniwala tayo sa filosofiya, naniniwala tayo sa siyensya, naniniwala tayo sa sinasabi ng doktor, naniniwala tayo sa lohika, naniniwala tayo sa matematika, at kung ano-ano pang mga kaalaman. Pero, kinikilala natin na mas mataas pa rin ang Biblia kaysa sa lahat ng ito. Amen. Kung ang sinasabi ng siyensya ay labag sa sinasabi ng salita ng Diyos, ano po ang mangingibabaw? Ano po ang mangingibabaw? Salita ng Diyos. Alam nyo, kahit po sa siyensya, marami na nasabing science ito, pero ang totoo, merong iba't ibang level sa science. May tinatawag tayo na principles. Halimbawa, Bernoulli Principle. May mga prinsipyo. Kung sabihin itong mga prinsipyo na ito, anuman ang nangyayari, hindi yan nagbabago. Pero may tinatawag din tayo na hypothesis, Mama Helen. Ano yung hypothesis sa science, Mama Helen? Intelligent guess. Hula lang. Pero ang hula na yon may pinagbabasihan. Based on observation, based on experience, based on experimentation. Kaya tinawag siya na hypothesis. Ang hypothesis ba tama sa lahat ng panahon? Hindi. Hindi. May mga tao kasi na pag sinabi, science yan, hindi na yan pwedeng kontrahin kasi science yan. No. We should understand that science has different levels. May principles, may hypothesis, at meron pang isa, Mama Helen, theory. Theory. Kagaya ng evolution is a theory and not a principle. Malaki ang diferensya nun. Pag sinabi mong evolution is a theory, gusto sabihin, hindi pa siya na-prove ng without dispute. No? It has not yet proven without dispute. Maraming mga tao, mas pinanghahawakan pa nila yung evolution kaysa sa katotohanan na tayo po'y nilikha ng Panginoon. Pakisabi sa iyong katabi, kapatid, nilikha ka ng Panginoon. Pero yung ugali natin, bunga ng evolusyon. Evolusyon ng ating relasyon, evolusyon ng ating pag-aaral, evolusyon ng ating interaction with anybody. Kaya mabait siya noon, ngayon ay naging mas mabait na siya. Amen! Nag-evolve, nagbago. Oo. Nung una siya ay tupa, ngayon ay naging bower na, Mama Helen. Tupa pa rin. The Bible carries absolute authority. Naniniwala tayo sa sinasabi ng batas. Pero kung ang batas ay lumalabag sa Biblia, sino po ang dapat masunod? Ang Biblia. Yan ang gustong sabihin ng sola scriptura. It means that we believe in other systems of thoughts or other sources of authority, but all of those authorities should be subject to the authority of the scriptures. Naniwala tayo sa kapangyarihan ng iba't ibang mga otoridad, pero ang otoridad na yan ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kasi nagbabago ang batas. Tama po Nagbabago ang batas. Nagbabago yung lohika ng tao. Nagbabago ang filosofiya ng tao. Nagbabago yung agham. Nung unang panahon, sabi ng mga scientist, ang mundo ang sentro ng universo. Tapos,
Sinabi ni Galileo ay hindi. Ang mundo ay ang araw ang sentro ng universo. Pero sa makabagong kaisipan, hindi pala ang araw ng sentro ng universo. Kasi ang araw pala at ang solar system umiikot sa, anong tawag natin doon? Galaxy na sinasabi. Ang araw, ang mga planeta ng solar system, kabahagi ng isang galaxy. Ano ang tawag sa galaxy na yon? Andromeda ba yon, Mama Helen? No? Milky Way. Oo, yung ating galaxy ay Milky Way. Umiikot tayo doon. At ang ating solar system, doon pa sa pinaka parang buntot-buntot ng kamay ng Milky Way. At saka yung ating galaxy, umiikot pa sa isang sentro. Ang daming ikot-ikot. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila na sasabi with precision and accuracy kung ano ba talaga ang sentro ng universe. Ano ba ang gusto sabihin yan? Ang siyensya nagbabago-bago. Kasi marami silang nadidiscover habang tumatagal. And praise God for that. It is because the more that we discover the mysteries of the universe, the more that we appreciate the beauty of our God. Amen. Habang nadidiscover po natin ang misteryo ng universo, mas lalo po nating nakikita kahanga-hanga ang Diyos. Amen. Nung sinabi ng Panginoon, "Let there be light," and there was light. Alam nyo, kung ang unibersong ito ay bunga lamang ng walang kaisipan na pagbangga ng hot at saka mga kung ano-ano pang mga klase ng mga gases na yon, paano magkaroon ng ganitong klaseng sistema? Paano nagkaroon ng ganitong klaseng sistema? Kaya makikita po natin that there is God who is creative, who is authoritative, who has the power not only to change our lives, but also to transform our relationships, our future, and even ourselves. So second thing, God's word for God's people. The Bible comes from God, that's His authority. And then second, the Bible changes God's people. That is the power of the Word of God. Sa verse 16, sa ikalawang bahagi nito, ang sabi, useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ang salita ng Diyos na ibinigay niya sa atin, na hiningahan niya at binigyan ng buhay, na siyang mag-i-impart din ng buhay sa bawat isa sa atin, ay kagamit-gamit sa pagtuturo, sa pagsasansala, sa pagtutuwid, at pagsasanay sa katwiran. Meron pong 4 na pwedeng gawin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Una, the Word of God teaches us. Ang sabi ni Pablo, ang salita ng Diyos ay isang schoolmaster. Ang salita ng Diyos ay schoolmaster. So the Bible teaches us. Anong ginagawa ng salita ng Diyos? It shows us what is right. Pwede bang pakisabi? It shows us what is right. Ang salita ng Diyos ay nagpapakita sa atin kung ano ang tama. Ang isang tao na nag-aaral ng salita ng Diyos at totoong nag-aaral ng salita ng Diyos, nalalaman niya kung ano ang tama at kung ano ang mali. Amen. Bakit? Ano ang sabi sa Book of Psalms? Thy word is a light unto my feet and a lamp unto my path. Ang salita ng Diyos, ang ilaw, ang gabay ng ating mga daanan.
It shows us what is right. Kaya nga ang isang Kristiyano na hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi niya malalaman kung ano ang tama sa mali. Anong mangyayari sa kanya, kung anong sinasabi ng social media, kung anong sinasabi ng mga kaibigan, kung anong sinasabi ng mga kabarkada, kung anong opinyon ng mga tao sa kanyang paligid, yun ang kanyang paniniwalaan. Ngunit ang isang tao nag-aaral ng salita ng Diyos, ang isang taong nakikinig at nagsasabuhay ng salita ng Diyos, nakikita niya kung ano ang tama. Amen. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, if you follow me and abide on my words, you shall know the truth and the truth shall set you free. Kung sumunod ka sa akin at manatili ka sa aking salita, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Pero marami pong manluloko ang gumagamit ng verse na yan in order to prove their own belief. They misquoted the scripture. Kaya sabi nila, di ba, dapat nating malaman ang katotohanan. So ito yung katotohanan. This is my truth. Truth is not based on what you believe on. Truth is not based on what you perceive to. Truth is based on the Word of God. Amen. Anong sinabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. Jesus exclusively claims ownership to the truth. So those people who believe that are apart from Jesus are not believing the real truth. They might have their own truth, that is their truth, but those truths are at the level of opinions rather than certain and absolute truth of God. Ito kasi ang totoo. Ito kasi ang totoong nangyari. Diba, ganyan. Pero alam nyo, sa bawat pangyayari may kanya-kanyang version. May kanya-kanyang perspektibo. And sometimes we hold on something that, ito ang totoo. Pero pag makita natin ang ibang perspective, mali pala ang ating pinanghahawakan. So what is the absolute truth? Si Jesus Christ. Apart from Jesus, those are shifting truths. Nagbabago ng katotohanan. Second, na role ng Bible na nag-change sa atin, it does not only teach us, but the Word of God rebukes us. Anong gusto sabihin nito? Ang Biblia, ang salita ng Diyos, it shows us what is wrong. Kanina, sa teaching, it shows us what is right. Sa rebuking naman, it shows us what is wrong. Kaya nga ang salita ng Diyos parang double-edged sword. Anong ginagawa ng salita ng Diyos? It searches. Sinisearch niya even the intentions of our hearts. Kaya nga, mas mataas ang Christian ethics sa anumang klaseng ethics na meron po ang mundong ito. Ang ethics ng mundong ito, so long na hindi ka nakagawa ng masama sa iyong kapwa, you are ethical. You are a good person. So long na hindi ka nakapagsabi ng masama sa iyong kapwa, you are good. Yan ang worldly ethics. So long na hindi ka nakakagawa ng masama o ikasisira ng iyong kapwa, you are good. But Christian ethics or biblical ethics is not concerned with what you are doing only. But biblical ethics is concerned with your motivation. Mas mataas yun. Kaya ang sabi ng sanlibutan, magkakasala ka kung ikaw ay nanggahasa ng tao. Pero sa Biblia, ang sabi ni Jesus, pag tumingin ka lang na may pagnanasa sa iyong kapwa, nagkakasala ka na. Hindi ba? Kaya mas mataas ang Christian ethics. Kasi ang ini-evaluate ng Biblia ng Panginoon is not only what you are doing, but the reason behind it. Your motivations, your thoughts that no one can perceive. Pwede kang nakasmile, mamabing, pero yung isip mo,
Parang may hawak ka na ng kutsilyo, tinidor, ano pa? Lagari, martilyo, na sinasaksak sa kanya. Parang kanta lang na, sinaktan mo ang puso ko. Binuhusan mo ng asido. Pinukpok pa ng martilyo. Parang ganyan. Parang sinaunang kanta yun. Iwan ko kung maalala nyo pa yung kanta na yun. Parang elementary pa ako noon. Pero nakasmile. Tama, no? Nakasmile. Kwan pa rin siya. Anong tawag doon? Respectful pa rin siya. Pero ang totoo, meron ng gyera sa loob. Ang ini-evaluate po ng Christian ethics, hindi yung ginagawa natin. Ang ini-evaluate niya ay yung mga motives natin. Kaya nga walang tao na makapagsasabing malinis ako. Karapat-dapat ako. Perfect ako. Wala. Because anong sinabi ng salita ng Diyos? The moment that you will say that, nagkasala ka. That's why sa Christian po, ang atin pong pinaka-best na dapat gawin is humility. Pagpapakumbaba. Pagkilala ng ating pagkakamali at pagkukulang. Nagpapakumbaba. Nagpapasakop. So, the second role of the Word of God is not only to teach us, but also to rebuke us. Third is correcting. Ano po ba itong correcting na ito? It shows us how to get right. Ipinapakita nito sa atin kung paano gawing tama. Sa teaching, itinuturo sa atin kung ano ang tama. Sa rebuking, tinuturo sa atin ano ang mali. Eh, nagkamali na tayo. Is it the end of the world? No. There is a ministry of correcting. Ano yon? It shows us kung paano gawing tama. That's why every day, mga kapatid, we are learning. Amen. We are learning. Amen. Natututo po tayo. Why? We are being corrected by the Word of God. We are not only rebuked by the Word of God, but we are being corrected by the Word of God. Kaya nga sa church po, wala pong absolute person. Ako ang pinakamakapangyarihan. Ako ang masunod. It's not. Pero patuloy po tayong nagpapasakop sa isa't isa. Bawat sa iisa sa atin ay may mga kaloob. And what we should do with our gifts, we should exercise our gifts. There are people who have been given gifts of speaking, of preaching, of teaching. But there are also people na binigyan po ng kaloob to rebuke, to prophesy. Yung words of prophecy ay hindi lamang yun parang sinasabi na Sister Helen sa uunlad ka ngayong 2026. Hindi lang yun ang word of prophecy. Ang word of prophecy din ay sinasabi din sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Dapat nating gawin. Naalala ninyo si Nathan? Nathan is a prophet during the time of King David. And then, he corrected David, rebuked David on his actions. Kaya nga tayong lahat po ay meron pong kanya-kanyang gifts. At ang mga gifts na yan ay dapat nating gamitin para mapanuto ang lahat. Always remember, those in the church are not perfect people. Pwedeng pakisabi sa iyong katabi, kapatid, I'm not perfect. We are not perfect. Isa pa, sabihin sa kapatid, sa ating katabi, kapatid, pwede kitang masaktan. Diba? Pwede natin siyang masaktan. Nakasmile si Sister Bing, bigla kang napairap ng ganyan. Di mo naman sinadya. Diba? So nasaktan si Mama Bing. Bakit ako inirapan ni Pastor? Ganyan. Ay, irapero talaga yun. Diba? Kaya sabi sa ating kapatid, pwede kitang masaktan. Pero pwedeng sa pakisabi din sa iyong kapatid, kapatid, kung nasaktan kita, pakisabi sa akin. Amen.
Huwag ka namang masaktan lang ng masaktan. Pwede mo namang sabihin sa kanya, parang nasaktan ako brother o nasaktan ako sister kanina. It's okay. Kasi doon tayo mag-uusap at doon natin makikita ang ating mga sarili. Amen. Amen. At kung mayroong nag-uusap naman sa atin at may nagsasabi naman sa atin, wag naman tayong magsagot agad. Dapat ay makinig tayo. Amen. Sa psychology, meron daw ang tawag doon, Mama Bing. Yung hindi pa nakatapos yung kausap mo ng salita ay may sagot ka na agad, ay meron daw psychological condition yon. Oo. Meron daw psychological condition ang ganoong klaseng mga tao. They are not afraid of you, but they are afraid of hurting their egos. Oo. Hindi sila nasasaktan doon hindi sila natakot sa sayo, natakot sila na mapahiya sila, natatakot silang masaktan ang kanilang damdamin. Kaya may sagot agad. Meron agad siyang baluti. Nagkikreate agad siya ng defense. Kaya napakahalaga yung vulnerability sa atin. Humility should be coupled with vulnerability. Ang pagpapakumbaba daw ay dapat may kakambal na pagiging vulnerable. Hindi pagiging malakas, but pagiging vulnerable. And we know, lahat tayo may ganon. But because of our experiences in the past, maaring na-abuse tayo nung tayo'y bata pa, maaring tayo po ay naka-experience ng pangbubuli, kaya ang nangyayari, nagkikreate tayo ng sarili nating mga fortifications and defenses. Kaya ayaw natin na may sinumang aapak sa atin. Ayaw natin na merong sinumang magsasalita sa atin ng hindi ka aya-aya sa pandinig because of our prior experiences. Kaya nagiging ganun daw ang tao. Pero tandaan po natin, bilang Kristiyano and as the Holy Spirit continue to lead us, and as the Word of God continue to form us, we allow ourselves to be corrected. Amen. Amen. Be vulnerable and be humble. Humility and vulnerability ay magkakambal. Kasi pag walang vulnerability ang humility, ay magkikreate lang yan ng false humility. Magkikreate lang yan ng false humility. Hanggang to the point na nagre-rebelde na pala tayo. And then lastly, the Word of God changes God's people by training us in righteousness. Yan ang tema natin, training. Training into righteousness means it shows us how to stay right. How to stay right. Di ba yung mga tao na mayroong skills, for example, sila ay boksingero. Ano pong ginagawa ng mga boksingero? Halimbawa si Manny Pacquiao, meron na siyang mga belt, may mga world titles na siya. Tapos na ba ang training niya? No. Di ba? Hindi. Lahat ng mga world champions ay hindi natatapos ang training. At hindi lang sila nagtitrain one day before the fight or 1 week before the fight. Ang haba ng trainings nila. Tuloy-tuloy ang training nila. Bakit? Kasi ang training kasi, it shows them how to stay right. Mananatili kung ano ang tama. Kaya nga hindi po natatapos ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi po natatapos ang pangangaral ng salita ng Diyos. Because it helps us to stay to what is right. Mananatili kung ano ang tama. So God uses His Word to shape our beliefs, to confront our sins, and to grow our character. And lastly, ang salita ng Diyos nanggaling sa Panginoon, ayan ang kanyang kapangyarihan. Yan ang kanyang authority.
Ang salita ng Diyos nagbabago sa buhay ng isang tao. Yan ang kapangyarihan, kakayahan ng salita ng Diyos. And then pangatlo, the Bible prepares us for good work. Ano po ang sinasabi sa verse 17? Pwede bang basahin nating lahat? Verse 17, 2 Timothy chapter 3. Go! So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ang salita ng Diyos ang nag-i-equip sa atin, nagbibigay sa atin ng kakayahan upang gumawa ng mabubuting bagay. Not some good works, not most good works, but every good works. The Lord expects us to be better persons. Pwede bang pakisabi sa inyong sarili, the Lord expects me to be a better person. Yan ang expectation ng Panginoon sa atin. To be a better person. Better than before. Not better than your neighbor, but better than yourself. We are not competing with others. We are not comparing ourselves with others. Mas mabuti pa ako dyan sa kapitbahay na yan. Kasi yung kapitbahay na yan, pag magsampay ako ng sinampay, ay nagsusunog siya ng goma. Mas mabuti ako sa aking katrabaho. Kasi ako ay on time, yung aking katrabaho late ng 5 minutes. Mas mabuti ako sa aking kapatid kasi nagbibigay ako ng suporta, sustento sa magulang namin. Siya, hindi. No. I-compare natin ang ating sarili last year. Not with our neighbors, not with our brothers, not with our spouse, not with our siblings. Compare ourselves with who we are last year. Hindi ba? We are being transformed by Jesus from glory to glory. Amen. Anong klaseng Sister Gemma si Sister Gemma last year? So ano ngayon ang magiging Sister Gemma ngayong 2026? Ikumpara nga natin ang ating mga sarili. Ano tayo noong nakaraang taon? At ano tayo ngayong taon? Ang expectation ng ating Panginoon, we become better person. Amen. So kung last year ay medyo nagpapanghinga sa kita at mga 10 sa usang adlaw, nung isang araw kasi nag-distribute tayo ng mga gamit doon sa mga na-affected ng bagyo. Yung may mga bata doon at dinala ko diyan sa may fish pond natin. Tapos sabi ko, may fish dito, tingnan nyo lang. Aba, tong usang anak ay ibang panghingasa. Aba, nagpanghingasa. Kag-isra. Ay, nagpanghingasa rin sila. Kaisot tong isra. Bawat Bisaya nida, ay may foul word. Bawat Bisaya nida may foul word. So, just reflect lang natin ang ating mga sarili. So last year, medyo may foul word tayo. Ngayon ay, ano kaya ang mangyayari sa atin? Last year, yung ating mga pinangako, medyo natupad natin ng mga 10%. Ngayon ay pwede bang 20% ang ating tupad? No? Or 15%? We need to be equipped for every good work. So, how does the Word of God equips us for every good work? First, it prepares us to serve. Ang salita ng Diyos naghahanda sa atin upang maglingkod. Second, it strengthens us to endure. Hindi lamang para maglingkod, but to endure. Pwede yung pakisabi, endure.
Kasi ang mundo may sistema na ganito. Pag nakita ka nidang abang hugor ka, pakarugangan ka trabaho, Sister Bing. Di ba yan ang sistema ng mundo? Pag parati mong tapos agad yung iyong task for the day, tapos agad mo ng alas 11 ng umaga, sasabihan ka ng iyong boss na gawin mo ulit ito. So nagiging nape-penalize ang mga masisipag. No? Nape-penalize yung masipag. Kaya ang iba, pag inutusan na bumili ng clip paper, paper clip, 2 oras parang sa luok na mili. Diyan naman sa lian nyo. Para lang maiwasan yung utos na dagdag. So may ganun tayong kaisipan. Alam nyo, when we serve, ginawa mo na nga, marami ka pang maririnig na criticism. Tama yan, Sister Claudette, no? Hindi lang naisip na hindi ka na nga naglaba ng Sabado, pumunta ka sa simbahan para maglinis, tapos, pagkahapon, gaganon lang yung upuan, no? Ay, siya, kuno na lang limpyuhan. Sino limpyuhan Ganon. Marami ka namang sinakripisyo, Sister Claudette, di ba? And then you will hear so many criticism na hindi naman dapat. Pero alam nyo, when we experience that, the Word of God strengthens us to endure. Nagre-remind sa atin, we are not serving people, but we are serving God. Amen. We are not serving people, but we are serving God. Isa po sa mga nature, sa mga grupo kagaya natin, pag may ginagawa ka na initiative, may maiinis sa'yo. May magalit sa'yo. Tapos pag wala ka namang ginawang initiative, marami ding maiinis sa'yo. Hindi mo alam kung anong dapat mong gawin. Gagawin mo ba talaga? Gagawa ka ba ng isang bagay o hindi ka gagawa ng isang bagay? Kasi either of that, merong negative consequence. But if we empower ourselves with the Word of God, alam natin ang ating ginagawa sa harapan ng Panginoon. And it is the Lord who really evaluates us and not the opinion of people around us. Then the Lord will give us the power to endure. Amen. Padayon yang. Amen. Pwedeng pakisabi sa iyong katabi, kapatid, padayon lang. Padayon lang. It strengthens us to endure. And lastly, it equips us to live out our faith in a broken world. Nagbibigay sa atin ng kakayahan na mabuhay sa mundo ng pasakit. If we want to live effective Christian lives, we must be people of the Word of God. A Bible-neglected Christian will always be an ill-equipped Christian. So, brothers and sisters in Christ, the Bible that we are holding right now is from God. It is powerful in our lives and prepares us for God's purpose. Let us read it and live by it faithfully, trust it fully, and obey it boldly. Ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo ay nangungusap sa atin sa mamagitan ng Kanyang salita. May we be a people who listens to the Word of God and obeys the Word of God. Nawa, tayo po'y maging tagapakinig ng salita ng Diyos at tagasunod ng salita ng Diyos. This reminder is not only for all Christian believers right now, but this is also a reminder to me and a reminder to all of our church officers.